I'm sure kilala yung dad niya, si Dennis Roldan. Yes. Hindi ko rin siya openly sinasabi sa lahat, like sa mga interviews or what. Andun yung galit ko sa tatay ko. Very controversial yung paghuli sa tatay ko. Inaapi-api ako sa school, anak ng kidnapper yan. Ano na nga pala nangyari sa Nguya Squad? Parang hindi na siya masyadong napagkikita sa mga IG na nagsasama-sama. Well, nagkaroon ng falling out between... Ang dami na kasing mga ano ngayon mga mukhang pera, mga... Seryoso, to be honest, diba? Oo, mga taong mukhang pera, mga taong clout lang ang habol. At syempre kasama ko po ngayon ang isa sa mga anak-anakan ko sa showbiz, ang tinaguriang the ultimate leading man, Mr. Marco Gumabaw. Hello! Hi Marco. Kamusta Mama Odge? So mula nung ikaw ay mapunta sa Viva Artist, no? Parang mas nakilala at mas nagkaroon ng ningning yung Marco Gumabaw. Lalo na nung nagpa-sexy ka. During that time kasi, parang kailangan kong maghanap ng, kumbaga, image or kumbaga, paano ko ba iba-brand yung sarili ko during that time. Nanggaling ako sa Patwitams, nanggaling ako sa sitcom, diba, sa Love You. So sabi ko, hindi na ako pwedeng forever na parang nagmumukhang bata sa screen. Kasi hindi naman tayo tumatanda ng paorong, diba? So actually, ang nagbigay sa akin ng advice, si Direk Roel, si RSB, siya yung nagbigay sa akin ng advice before na bakit di mo kaya i-try magpahang? Kasi lahat ng mga tao dumadaan sa usual na love team route or sa mga pakilig-pakilig, ganyan. Sabi niya, bakit hindi mo i-try magpaganda ka ng katawan tapos magpakahang ka? Tapos yun na, doon na nagsimula lahat. Doon ka nagsimula Doon ako nagsimula mag-workout. Sige na, sige na nga. Oo. Tapos ilang beses na rin o ilang pelikula na rin na ikaw ang leading man at nagpakita ka ng behind. Yes. Buti hindi ka nako-conscious pagdating sa set. Actually, yung sa first time na nagpakita ako doon sa Just a Stranger, wala talaga siya sa script. Parang napag-usapan lang, parang joke lang na parang, pakita ka na Marco. Sige. So nagulat si Direk Jason Paul na parang game ako kasi wala naman talaga siya sa usapan, di naman siya talaga planado. Ako kasi parang kapag na-feel ko na parang pwede siya for this project or pwede siya for the scene, okay lang. Kasi alam mo kapag pilit or alam mo kapag hindi naman siya kailangan tapos gusto lang ng director na ipasok. Pero for me, I knew that Just a Stranger was my launching movie. Especially with, of course, Ann Curtis pa, diba? So sabi ko, parang pwede nga, parang hindi naman siya pilit. At the same time, mas makakaganda siya sa eksena. So nun, parang on the spot, parang sabi namin ni Direk, nasa pa kami nun? Nasa Portugal pa kami nun. So parang sabi ko, parang okay magpakita ng dito sa Portugal, diba? Parang wala ka sa Pilipinas. So sakto, parang lahat sumakto yung So, siyempre, piling-pili lang yung pagpapakitaan mo ng puwet. Oo naman, tsaka last na yun, okay na yun. Wala na. May pumipigil na ba kay Marco na gawin yun? Sarili ko. Siyempre, kumbaga, di naman pwede sa lahat ng mga projects mo magpapakita ka, di ba? Kumbaga, anong ilo-look forward ng mga fans mo? Ano pang aabangan sa'yo kung lahat ng pakita mo na? So, para sa akin, pelikula naman, never mawawala ang pelikula. Diba? Hanggat na nandiyan ang isang pelikula, kahit years, hindi na siya mawawala. So, kota na siguro ako para dun. And you will never do the frontal nudity. Kasi... Ay, nako. May magagalit na. Hindi pwede. Okay na yung back, yung sa likod na lang muna. 2 years ago, parang may napanood ako na nandun kayo sa yate. Oh yeah, yung nag-surprise kami para kay Pat. At napanood ko pa, ikaw lang yata yung single doon. Kami dalawa na ni Ria yung single doon. Kaya parang sabi namin ni Ria, tayo na lang yung partners dito kasi kami lang yung walang partner nun. Parang for today's video tayo. Yes, for today's video. Oo. Tapos ngayon meron ka ng partner. Pero bago yan ano na nga pala nangyari sa Nguya Squad? Parang hindi na siya masyadong napagkikita sa mga IG na nagsasama-sama. Well, actually, ako kasi, di ako nakikisama sa mga problema ng mga kaibigan. Of course, nagkaroon ng falling out between sa kanila. I mean, normal naman yata sa pagkakaibigan yon. Pero ako sa totoo lang, di ako nakikialam sa kanila. Wala akong problema sa kahit sino sa kanila. It's not also my position to talk about it. Pero hindi naman siya sa big deal na sobra. Pero nagka-falling out. Pero yeah, ako for me, wala ako sa gulo na yun. Sana mabuo ulit. Of course, oo. Kasi kami yung solid ever since before, diba? And nakakalungkot na may mga times na ganun talaga sa barkada hindi talaga
laging nagkukumpleto or may times na magkaka-falling out. So yun yung mga times na syempre nakakalungkot. Kasi ako bilang kaibigan, gusto ko lahat tayo happy. Gusto ko lahat tayo walang problema, di ba? Hindi mo naman pwedeng masabi sa mga tao na parang, kalimutan mo na lang yung gintong nagawa ni ganito or yung gintong nagawa ni ganyan. Di ba? May kanya-kanyang feelings yan eh. Kanya-kanyang feelings na may mga ma-hurt, may mga masasaktan, and you can't tell other people to, huwag mo maramdaman yung feeling na yan. Kasi sila yun eh. Of course, sana, magkaayos. Oo. Kasi hindi naman siya sekreto, di ba? Kumbaga, open secret na ganun. But yeah, for me, syempre, sana mag-ayos lahat. At syempre, kailan lang nagkaroon ka ng birthday celebration? Paano mo sinelebrate yung birthday mo? Yes, so nung nag-birthday ako, galing ako sa Camsur, sa hometown rin ng mom and dad ko. So, ayun, nag-feeding program kami, nag-visit kami sa mga tao. Kumbaga, ayoko na kasi yung mga pa-party, magpapainom ako sa mga kaibigan. Never ko talaga nagustuhan yung ganong klaseng birthday celebration. Once lang ako nagpa-party, sa totoo lang, nung 25th birthday ko, nung time na ilalabas yung Just a Stranger. So kumbaga, that's the only time na nag-hold ako ng big party. Pero hindi ko talaga siya, gustong ginagawa yearly kasi parang ang gastos, alam mo yun. So mas gusto ko yung, mag-feeding program or outreach program, yung mga ganyan. Mas dun pa ako mas natutuwa kumpara sa mga pa-party-party na mga hindi naman, alam mo yun, hindi naman importante sa totoo lang. Oo. Yung iba, iniisip nila, bakit doon sa Camsur nag-celebrate ng birthday si Marco? Doon talaga yung family namin. Kasi yung mom side ko, Legazpi, Bicol, and San Jose, Camsur, yung mga Imperial. Tapos yung ang gumabaw naman, taga-Baaw, Camsur. I'm sure kilala yung dad niya, si Dennis Roldan. Yes. So na-miss mo ba nung time na yun si daddy mo? Oo naman, lagi ko naman namimiss si dad. Kasi syempre, mahirap mag-visit, pero recently, kaka-visit ko lang rin sa kanya. So, yeah, of course, nakaka-miss, diba? Who wouldn't want your dad to be there sa birthday mo? Pero nakapag-visit naman ako for my birthday. So, ayun, kakakita lang namin recently. Okay naman siya. He's doing well. Fit pa rin siya. And importante kasi andun pa rin yung niya, yung lively attitude niya, yung positive attitude niya. So, para sa amin naman yun yung pinaka-importante. Totoo ba na sa loob nun, parang pastor na siya? Yes. Matagal na. Nung first time pa lang siyang nakulong nung 2005, 2006, doon siya naging born again Christian. Tapos doon na siya nagtuturo siya na before. Pagkalabas niya, naging pastor siya doon sa church namin. Anong nami-miss mo sa dad mo nung wala pa siya sa loob? Well, of course, ang nami-miss ko sa dad ko is yung mga bonding. Kasi nung bata ako, lagi kaming bonding namin, basketball. Hindi ko masyado naabutan si Papa na artista na siya eh. Kasi nung pinanganak ako, congressman na siya sa QC. So, ang naabutan ko is more on the political side ng buhay ng daddy ko. So, pagdating sa election, sasama-sama ako sa kanila, house to house, mga ganyan. So, kumbaga, nakakamiss yung bonding namin na gano'n ng dad ko kasi very fun. Alam mo yun, sa dad ko, hindi boring eh. Ang dami niyang pwedeng magawa. Lagi niya ako sasama sa mga lakad niya, ganyan. So, of course, at a young age, nung 10 years old ako, it was a big blow na syempre natanggalan ka ng father figure eh. Yung taong tinitingala mo, biglang boom, tinanggal sa'yo. At 10 years old. Tapos ako pa naman, only boy ako nung sa mom ko, diba? So, at an early age, I was, hindi naman forced, pero kinailangan kong maging mature agad at an early age. Nagkaroon ka ba ng trauma noon? Kung baga, parang, kung nakita mo yung scenario noon sa dad mo, siguro, during that time, hindi ko inisip na trauma siya. Hindi naman uso pa yung trauma dati, di ba? Yung parang with all yung PTSD, yung mga ganyan. Pero ito, looking back, yes, it was a traumatic experience. Kasi, Mama Odge, sa totoo lang, ako lang nakakita sa lahat ng mga magkakapatid kung paano hinuli yung tatay ko, kung paano siya kinuha from the house. So galing kami sa prom ng second sister ko. Tapos for some reason, natulog ako sa kwarto ng parents ko for that night. Kasi mahilig ako matulog sa kwarto ng parents ko. So 5 a.m., imagine, mga 30 police cars nakapalibot sa bahay. Tapos binabang nila yung door. Alam mo yung panira ng door sa mga bangko? Ganun yung ginamit nila. Kasi solid solid wood nara yung door namin. So ang hirap tibagin. So parang kami, sana na lang, nag-doorbell na lang kayo. Pinagbuksan naman namin kayo. Kasi lahat ng pintuan namin sinira nila. As in lahat. Walang pinto na hindi sira. So, ang ginawa ng mommy ko, from ginising niya ako, then we went to the bathroom. Tapos yun na, nagkakagulo na. Of course, hindi ko alam kung anong nangyayari. But of course, we knew it was because of my dad. So nung binuksan na yung kwarto sa banyo namin, paglabas ko, I saw my dad nakadapa sa kama.
So I went down, yung sala namin punong-puno ng mga police. I remember, kasi mahilig ako dati sa mga pellet gun. Nagko-collect ako ng mga pellet gun before. Kinuha ko yung isang pellet gun ko, tapos tinututukan ko sila ng pellet gun. Alam mo yung survival instinct ka na na parang, sino kayo, ano ginagawa niyo dito sa bahay namin? Tapos, yung dalawang kapatid kong nasa baba, si Michelle tsaka si Gita, hindi sila nakaalis, hindi sila nakalabas ng kwarto. And imagine, mga police, 5 a.m., may nagpapaputok ng baril, nag-warning shot. Tapos, bang, bang, bang. Sino hindi magigising doon, di ba? So, for sure, sa kanila, traumatic experience yun. Pero hindi nila nakita the way kung paano kinuha dad ko. Ako, kitang-kita ko lahat. I remember, pagkaalis ng dad ko, dumbfounded kami na parang, ano nangyari? Parang, bakit? So, nalaman namin sa news na lang na yun nga, kidnapping nga, ganyan-ganyan. So, parang, every time na naiisip ko siya, parang alam mo yung parang, ayan, parang ngayon, parang yung nabubuhay yung dugo ko na parang gusto kong lumaban, gusto kong ipagtanggol yung tatay ko. Pero wala kang magawa kasi 10 years old ka lang, tinatawanan lang ako ng mga police doon. Nung during that time, hindi iyak yung nafe-feel ko Rage And I think, dala-dala ko siya for the longest time. Inaapi-api ako sa school, anak ng kidnapper yan, napapaaway ako dati sa school. Kasi rage yung ano ko yung feelings ko Kasi sabi ko parang unfair hindi pwede yung ginawa nyo Alam niyo yun? Very controversial yung paghuli sa tatay ko. Ang dami na lang kinuha sa bahay namin na hindi naman dapat nila kinuha. Alam mo yun? Everything, but syempre wala kaming magawa. And of course, what the people see, of course, yun nga, yung sa kaso ng dad ko, of course, all they see are the negative. Hindi ko naman sinasabi na, parang mali yan, or hindi ko naman sina-justify. Diba? Ang sa akin lang, sana may tamang paraan, may tamang proseso kung paano nyo hulihin or kung paano nyo dalhin sa kulungan ng isang tao. Nagtangay sila ng kotse, cellphones, mga 6 na cellphone. Kotse ng tatay ko, isa kinuha, mga relo niya, kinuha. So kumbaga, ba't yung pakukunin nyo, hindi naman kasama sa evidence? Ano yan, diba? So yun, I mean, like now, like remembering it, parang gumaganon yung ewan ko, BP yata. Pero parang isa sa mga traumatic experiences ko yun na hindi ko rin siya openly sinasabi sa lahat. Like sa mga interviews or what. Actually, parang first time ko yatang sinabi. Pero kung titingnan ko si Marco, parang kinukwento mo lang yan, pero alam mo, nalampasan mo yun. Kailangan Kumbaga parang kung hahayaan ko siyang maging hindrance sa pagkatao ko, walang mangyayari sa akin. So at a very young age, yun yung pinagdaanan ko. Bata ka pa lang, inaapi-api ka, hindi mo kasalanan pero pinagmumukha nilang kasalanan mo. Diba? So that's what we also went through. I'm sure all my sisters also, my brothers, may kanya-kanyang silang experiences. Oo, kasi parang na-judge din kayo bilang mga anak. Kahit hindi ikaw ang gumawa. Dumating pa sa point na nung nag-artista ako, they asked me na dapat ba Roldan man yung screen name ko. Dumating sa point na hindi, wag kasi baka mamaya ma-associate with a case. We don't want that. So just use your real name, Gumabaw. So alam mo yun, parang kahit na ang tagal na niya, andyan pa rin yung effect. There's still a long-lasting effect. So yun yung nakakalungkot, of course. Kumbaga, you can't tell people to just move on. Kasi syempre, may pamilya rin na naargabyado. Course, na sila rin, may hinanakit rin sila, may hurts rin sila towards the whole group na involved. Kami as a family, of course, we have to look forward or look past it. But we can't say, forget it. Nung nagkaroon ka ng pagkakataon na makausapin dad, did you ask what happened, Dad? Of course, nagka-family meeting kami. Doon sinabi sa akin ng dad ko, lahat-lahat. Kumbaga, all the questions, doon niya sinagot. So yes, nagkaroon kami ng usap na as a family. Pero nung nakalabas na lang siya nun. Of course, during that time, parang less talk, less mistake, parang gano'n. So parang hindi na lang muna ako nagtatanong. Pero of course, andun yung galit ko sa tatay ko. Doon yung galit ko sa buo, sa lahat na nangyari. Parang, bakit ginto? Bakit ginto yung nangyari? Galit ako sa sarili ko. Of course, I was questioning God kung bakit ganun yung nangyayari sa family namin. Tapos yun nga, biglang di namin alam, sa future, naging blessing in disguise pa pala siya. Mas naging close yung family namin, naging pastor si Papa. Like, looking back, sabi ko, what if hindi nakulong si Papa? Baka hindi sila together ng mami ko, baka hindi sila okay. So, thankful ka na lang sa mga ganong experience na nangyari siya. Kasi maganda yung kinalabasan. Sa kabila nung nangyari, Marco, ano yung hinangaan mo sa nanay? Grabe yung love ng mom ko para sa dad ko. Tsaka grabe yung tibay ng mom ko. Kasi if you know my mom, very soft-spoken siya, very shy type, ganyan. Pero sobrang tapang. Kung hindi dahil sa kanya, sira-sira family namin. Kasi it's so easy for her to let go of my dad, na iwanan dad ko. Lipat kami ng ibang bansa. Lahat ng friends niya, sasabihan siya, umalis ka na, mag-US ka na, ganyan-ganyan. Pero hindi, parang she stuck with my dad. Hindi niya iniwan yung tatay ko. Anong ina-assure sa inyo ng dad pag dumadalo kayo sa kanila?
whenever we see each other, hindi naman na namin kasi pinag-uusapan yung ano eh. Kumbaga tapos na yun, kumbaga tanggap naman niya kung ano yung naging hatol sa kanya. It's more about moving forward, diba? It's more about past na yun eh. What can we do in the present and what can we do in the future, diba? We can't change the past, but we can change the outcome of the future. So kumbaga, ganun yung naging mindset ng buong pamilya ko. Parang, let's not let this incident define us. Huwag nating hahayaan na pigilan tayo gawin kung ano yung mga dapat magawa natin. Kasi if I let that incident dictate my life, hindi ako mag-aartista. Kasi baka yung takot ko na, baka mamaya mabrand ako na, ay, siya yung anak nung ganito, ganyan. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon, di ba? Hindi ko alam kung ano ginagawa ko. I don't know how my life would turn out. But at an early age, sabi ko, breadwinner yung tatay ko eh. So I had to step up also for the family. At ngayon, ikaw na. Hindi naman sa ako. I mean, we all have our own ways of earning money. We all chip in for the house. We ask our mom na wag na siya magtrabaho. Siyempre, gusto namin relax lang nanay namin. Ayaw namin siya nabibigyan ng stress. Kumbaga, reyna namin yun eh. Diba? Basta okay si mama, okay kami lahat. Kumbaga, siya yung parang gel ng lahat eh. Siya yung kinakapitan. Siya yung kinakapitan ng lahat. Ng tatay ko, ng mga kapatid ko. So, as long as happy mom ko, happy dad ko, okay kami lahat. Ang tibay ng mami mo. Sobra. At saka yung talagang hindi siya iniiwan. Talagang... Even with Christine, of course, nung nakilala ni Christine si Mama, sabi rin ni Christine na parang grabe at sobrang hanga siya sa mommy ko. Na parang feeling mo kasi parang okay, mahihain, ganyan. Pero sobrang tibay, sobrang tapang. Kasi lagay mo lang yung situation mo sa mom ko. Iiwan mo ba yung asawa mo? Or kasi syempre, hindi ba anak niyo eh. You'd want the best for your kids. Gusto mo ba makita ng mga anak mo na andyan yung tatay nila sa kulungan? Of course. So parang sabi niya, grabe yung fighting spirit ng mommy mo. Hinahanap mo rin ba sa isang babae yung parang attitude sa life o yung mindset ng mami mo sa ibang babae? So, merong ganun si Christine? Sobra. Lagi ko nga sasabi kay Christine, sabi ko, alam mo love, sabi ko, parehong-pareho kayo ng nanay ko. As in, pareho silang simple lang. Si Christine, okay, artista. Si Christine, public figure siya, pero hindi siya showbiz. Gets mo naman yun, hindi siya showbiz na term. Crush mo na pala siya nung araw pa, no? Tapos, yung sa Tubig at Langis. Sa Tubig at Langis kasi, I think that was the time na kakapanganak pa lang niya kay Amara. Of course, alam mo naman yung trabaho sa teleserye. Very draining, nakakapagod. Kumbaga for Christine, during that time, work mode lang siya. At the same time, pag uwi, syempre, mommy mode siya, diba? So, parang hindi lang niya maalala na, o nga pala, andun ka nga pala sa teleserye na yun. Kapatid nga pala kita doon. And what? I was like, 20, 21 years old. So si Christine was 26 maybe during that time, 2015 yun. Hindi naging issue yung age gap. Sa pag-ibig talaga walang age. Oo naman. I mean, para sa akin naman, ages na eh. Pero mas gusto mo yung ganun? Yung older? Sa'yo. Actually, the first time ko mag-date ng older sa akin. Usually, my age or mga 2 years younger. Pero yung 5 years, first time ko with Christine and okay siya. I mean, walang problema. So, napag-uusapan niyo na rin ba, Marco, yung kasal? Oo naman. So, dahil ilang taon na si Marco? Oo, tumatanda na rin ako. 29. 29? So, paano Pa-30 na ako. Hindi ka pa rin magsa-settle? Hindi, I mean ako, ina-enjoy niyo? Of course, ina-enjoy namin muna. Wala pa kaming isang taon, diba? So, you know it's gonna get there. But at the same time, you still want to enjoy first yung, alam niyo yun, gusto yung pagdaanan yung ligaw stage, yung girlfriend-boyfriend stage. May ano yan eh, may stages yan eh. Gusto namin namnamin, diba? Kasi hindi naman, like, dyan naman pupunta eh. So, ba't mo kailangan magmadali, diba? At the same time, like, ang daming tao nagtatanong, live-in na kayo, ba't ayaw niyo pa mag-live-in? For me, ayoko eh. Mas gusto ko yung may kanya-kanya kayong space. And then when magpapakasal na kayo, that's something you look forward to. Kasi kung lahat gagawin nyo na lahat agad-agad, magkakasawaan. Alam mo yun, may journey yan eh. And kailangan mong i-enjoy yung journey. Like ako, nung ito, kaka-birthday ko lang, nagkaroon ng chance to visit my dad and dinala ko si Christine. Talaga? Yeah. So, na-meet na rin ni Christine yung dad ko. Yun yung mga little things na nakakatawa eh. So, ano yung na-remember mo na sinabi ng dad mo kay Christine? Wala, siguro yung mga kwento lang ng dad ko na pinakakutumatak doon sa yung kay mama tsaka kay papa. Nung nag-propose si papa kay mama, parang break si papa tsaka si mama, tapos si papa daw nag-States, muni-muni, nag-finding himself, parang ganyan. Tapos uwi siya, may anak na sila ng mom ko noon, isa. So pag uwi niya, parang sabi niya sa mom ko, nakapag-desisyon na ako, magpapakasal na ako, ganyan-ganyan. So yung mommy ko, that's good. Good for you. Parang ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ng tatay ko, ikaw yung papakasalan ko. So parang yung nanay ko parang minura. Parang mami ko di nagmumura. Napamura yung mami ko sa tatay ko. Parang, PI ka talaga. Pero nag-yes naman siya. So parang ganyan. So parang doon tawan-tawan si Christine na parang ang cute ng dynamics ng parents ko eh. Ito na to, Marco.
I mean, sabi mo nga, parang nakikita mo yung mommy mo dito kay Christy. Yeah. So, ito na siya. Of course. Oh. Hindi, ako naman, 5 years akong single, Mama Oj. Diba? I would date, pero wala akong nakitang parang pangseryosohan na parang, alam mo yun, ang dami na kasing mga ano ngayon eh, mga mukhang pera, mga... to be honest, diba? Oo, hindi, mga tao mukhang pera, mga taong clout lang ang habol, mga ganyan. Alam mo yun, parang at the end of the day, you would want someone genuine, someone na, yung alam mong, ito yun. And kay Christine ko lang na-feel yun. Sa kanya lang talaga. Genuine. Na parang, yes, artista kami, public figure kami. Pero off-cam, alam mo, ramdam mong walang ganun. Walang showbiz, very private siyang tao. Pag tinatanong nga siya sa mga interviews, hindi nga siya sumasagot masyado about our personal life kasi gusto niyang sa amin lang yun eh. Pero sa mga friends, of course, nagkukwento siya sa mga taong yung she feels very comfortable. Pero as much as possible, sa mga interviews, gusto niya private pa rin. Bilang ikaw meron ng girlfriend, ano yung pwede mong ipayo dun sa iba, sa mga nanonood natin? Ako, pagdating sa pag-ibig, ako, Mama Oj, I'm not the perfect person, kumbaga, to give advice. Kasi ang dami ko na rin pinagdaan ng relationships na nag-fail. Marami rin akong pagkukulang sa dati kong but inayos ko yung sarili ko. Sabi ko, that's why 5 years ako naging single, 5 years akong hindi na-girlfriend. Kasi gusto ko, the next girlfriend, gusto ko maayos na ako. Ayoko na magawa yung mga ginawa kong kalokohan dati. Ayoko na maulit yung mga maling ginawa ko. So, for me, if you're the person na nagkamali dati, huwag ka mag-aalala. Forgive yourself. Yan yung pinaka-importante, i-forgive mo sarili mo. Because if you don't forgive yourself, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga, forever mong dadalhin yan eh. Kumbaga, okay, let's say, nag-cheat ka sa girlfriend mo, then you jump into a new relationship, and then you cheat again. Kung hindi mo i-forgive yung sarili mo dun sa ginawa mong kasamaan na yun, gagawin mo yun eh. Diba? But if you gather your thoughts, kausapin mo sarili mo na, oy, nagkamali ka, huwag mo nang gagawin yan sa next. Huwag mo nang ibigay yung sakit ng ulo, huwag mo nang ibigay yung pain na binigay mo dun sa previous. Kumbaga, parang imbes na mag-jump ka sa next relationship, pause, isip ka, ayusin mo sarili mo, and that's what I did. And dadating at dadating yun eh. Ibe-bless ka ni God pag alam niyang ready ka na eh. So, sa mga taong feeling nila na parang, uy, kailan ba dadating yung the one ko, ganyan. Andyan yun. Pero, tignan mo yung sarili mo, check mo muna kung ready ka na. Kasi baka ready na yung tao na ibibigay sa'yo, pero ikaw hindi ka pa ready. Kumbaga, ito, perfect example kami ni Christine. Ready na siya for the longest time, pero ako ba ready? Kasi 2015, nagka-work na kami. 2018, nung naging close kami sa isang movie na ginawa namin. She was single during that time, but I wasn't ready. Maybe she was ready, pero ako yung hindi pa. So, pinaghintay pa ako ni God ng 5 more years para lang maging ready. Anong masasabi mo or anong maipapayo mo doon sa mga sa Gen Z dahil iba na ngayon ng treatment. Yung iba nagmamadali sila. Gusto nila mag-solo na agad. Pero ikaw, sa kwento mo, parang hindi mo talaga iiwan yung mami mo. Alam mo kasi, Mama Oj, ang hirap kasi magkakaiba-iba lahat ng mother-anak dynamics. Swerte ako kasi sobrang bait ng mommy ko. Never kami nag-away, never niya akong binigyan ng sakit ng ulo, hindi ko rin siya binigyan ng sakit ng ulo. So, it wasn't hard for me to stay at home and to bond with my mom. But I can't say that for everyone kasi may mga ibang tao na hindi okay yung relationship nila sa parents nila. May iba, very destructive, may iba, away sila ng away. So, may mga ibang tao na gustong umalis kasi gusto na nalang makawala doon sa pagkakulong nila sa parents nila. So, for me, ang sa akin lang is, do what you have to do for yourself. Kung sa tingin mo ay kung magsolo ka even at an early age, kasi at the end of the day, mental health mo ang importante. Aminin natin, may mga family members na sila pa yung mismong mag-aano sa'yo. Yung sila pa yung magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo, sa totoo lang, compared to friends. Diba? With friends, you will find comfort with friends. Sometimes with family members, sila pa yung naiinis ka. So para sa akin, ang payo ko sa lahat ng mga netizens, sa lahat ng mga Gen Z, whatever age you are, guard your heart, guard your peace of mind. Kung sa tingin mo, yung parents mo, nagka-clash kayo ng parents mo, at kaya mo nang bumukod, then do it. Diba? I mean, case-to-case basis yan eh. Ako, swerte ako na yung mom ko, very mabait. 28 years old na ako nung umalis na ako. Ang layo kasi ng bahay namin. QC kami. So lahat ng mga lakad, nasa BGC, nasa Makati. Kung hindi lang traffic, hindi ako aalis ng bahay eh. Kung nasa gitna lang ako, kung saan ako lagi pupunta, hindi ako aalis ng bahay. Kasi enjoy naman kami ng mommy ko. Paggising ko, may pagkain, alam mo yon, hindi ko kailangan magluto. But at the same time, kailangan kong bumukod para mag-mature lalo. Kasi kung comfortable ako sa bahay, what will happen to me? What if, alam mo yon, hindi ka marunong mag-chores, hindi ka marunong mag-laundry. O ngayon, marunong na ako.
Diba dati wala eh. So, isipin mo ako, at a late age of 28, doon lang ako bumukod. But for some people, 19 pa lang sila. Sobrang mature na sila. That's why, kanya-kanya yan. I mean, importante pa rin, of course, never to lose communication with your parents. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan sila nandyan. Hindi mo alam kung ikaw hanggang kailan ka nandito sa mundong to. Correct. Kasi may mga parents, they outlive their children and vice versa. So, huwag tayong maging kampante. Ang buhay natin, it's not a race. Marathon yan. Patagalan to.